ng driver. Malubha pong nasaktan at ito po ay walang malay. Malala daw po ang tamo. Mabuti na lang din at walang tao na naglalakad noon sa bangketa na posibleng nadamay din sa aksidente. Sa kwento raw sa barangay ng driver ng SUV, may tao na nakaharang sa intersection pero Nung kami pong nireview sa aming CCTV, siya po ay wala pong kasabay. Na sobrahan po siya sa pagliko. Ayun na po dun sa driver, medyo wala po siya sa tamang ulirat kasi po medyo nakainom nga po. Nagtabigla rin po siya sa aksidente. dinala sa Traffic Enforcement Unit ng Manila Police District ang driver ng SUV para maimbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Matapos ibasura ng ICC Appeals Chamber ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, susunod na abangan ang desisyon kung fit to stand trial o wala sa tamang kalagayan ba para sumailalim sa paglilitis ang dating Pangulo. Nakatutok si Jonathan Andal. The appeals chambers unanimously confirms the impeachment decision. Kahit hindi na pwedeng iapila ang pagbasura ng International Criminal Court Appeals Chamber sa hiling na interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, pwede pang maghain ng isa pang bagong petisyon for interim release ang kampo ni Duterte. Kada 4 na buwan daw kasi nire-review ng ICC ang mga kondisyon ng detention at medical condition ng nakakulong. Ang inaabangan ngayon ni Conti ang confirmation of charges hearing ni Duterte na naudlot noong Setyembre. 2026 ang simula ng bakbakan patungkol sa kaso ni Duterte. Hinihintay raw kasi ngayon ang desisyon ng pre-trial chamber 1 kung fit to stand trial o hindi si Duterte. Ang desisyon dyan posible raw lumabas sa Enero. Kunyari fit to stand trial, isiset na nila yung confirmation of charges hearing. At sa earliest, sa nakikita po namin, February, posibleng mag-resume or ma-reschedule yung confirmation of charges hearing. Sa Biyernes, December 5, ang deadline para magsumite ng report ang mga kinuhang medical expert ng ICC na sumuri sa kondisyon ni Duterte. May hanggang December 12 naman para komento ang defense, prosekusyon at grupo ng mga biktima. Samantala, pinagpapaliwanag ng Supreme Court sa loob ng 30 araw ang ilang matataas na opisyal ng Marcos administration at mga anak ni Duterte tungkol sa petisyon for writ of habeas corpus na kumukestyon sa basihan ng pag-aresto sa dating Pangulo. Pinasasagot ng Korte Suprema ang magkabilang partido kung wala na bang saysay o moot na ang usaping ito. Kung dapat bang makialam ang Korte dahil sa nagpapatuloy na pagdinig ng ICC. At kung nararapat bang maglabas ng writ of habeas corpus para kay Atty. Conti. Walang bearing ang kung ano bang sabihin ng Supreme Court, unfortunately, because the custody of the person has already been transmitted to the ICC. Kasi ang habeas corpus produced the body. It's directed to, supposedly, Philippine officials. Ang bilis ng excuse, wala na po sa amin Kaya tapos ang kaso. And second, technical lang to, it's just procedural. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Love and kindness are free. Yan ang paniniwala ng ilang Sparkle Stars na naging bahagi ng advocacy campaign ng Sparkle GMA Artist Center na Click Kindness. Makichika tayo kay Athena Imperial. Positive ang paglulunsad ng Sparkle GMA Artist Center sa bago nitong advocacy campaign. Ito ang Click Kindness Campaign na layong palaganapin ang positivity at compassion online. Patunay ang Sparkle artists na nakakahugot sila ng inspirasyon mula sa encouraging online posts, comments, and messages. I still receive messages from people, especially from women, who they think and see me as their strength. And they see my bravery, and I really appreciate that. Nalilift off yung mood ko, nakakalimutan ko na, pagod pala ako sa work. So it's even sa word na yun na nakalaking impact na. Pero hindi lang ito para sa mga artista, kaya ikinakampanya nilang maging ganito sa lahat ng tao. Pwede naman anilang makatulong ang mga pagpuna kung constructive. Kaya dapat matutong kumilatis sa kung ano ang mga pakikinggan. Pagkatingin mo na medyo foul at masakit yung sinasabi,
parang magandang wag na lang natin pansinin. Pagbibigay diin pa ng kapuso artists, maging sensitibo sa mga sinasabi at pinopost online dahil hindi natin alam ang pinagdaraanan ng bawat isa. Love and kindness is free. We can easily give it and receive it. So I hope magawa po natin yun araw-araw. We encourage people to be positive, to stay positive, and bring out the best in each other when it comes to the postings on social media. It's very much healthy. Makaka-create pa tayo ng mas magandang community with this, and we can use our platforms for the benefit of the common good. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Susunod, kumpiskado sa Gensan, mga aalagaan daw na piranha. 500 pesos, paano nga ba pagkakasyahin para sa Noche Buena? At ano kaya nagbunsod ng pagsabog ng bulkan sa Ethiopia na mahigit 12,000 taon ding nahimbing? Walang patid ang pagtutok sa 24 Oras Weekend.